Hello everyone, and welcome to our video presentation. I'm Kuya Leo. And I'm Ate Pretty. And I'm Ate Jasmine. So this video will discuss into the FCFS, SDF, and Ramrobi. Kaya ano hinihintay nyo? Tara na! Sa unang part ng video nito ay tuturo ko ang first come first serve. Kung saan kung ano ang una nag-arrive, then yung arrival time ay ipagpa-plus sa burst time. Then, ang unang dumating ay ang P1 at P2, kung saan ang babasihan natin ay process ID. So, si P1, ang ilalagay natin sa Gantt chart, 0, ang burst time niya ay 4, then pangalawang process ID or pangalawang arrival time na dumating ay ang P2. So, 4 plus 3, 7. Ang pangatlong dumating naman ay ang P4, which is 3. Ang burst time niya ay 4. So, 4 plus 7, 11. Then, pang-apat na dumating ay ang P3. So, 7 plus 11, 18. Ang pang-limang dumating naman ay ang P5. So, yung burst time niya ay 2. 2 plus 18 is 20. Ang pagkuha ng Gantt chart sa first come first serve. So ngayon, aralin natin kung ano yung SDF, non-preemptive. Yung kanina, kung inaral nyo is FCFS, ang criteria niya is arrival time. Ang criteria nitong SDF is burst time. So, we're having a Gantt chart na tandaan natin, start siya ng 0. Tignan natin kung sino yung dumating at time 0. So, si P1 at si P2. So, tignan natin kung sino yung pinakamababang burst time sa kanya ng dalawa. So, si P2. Copy natin yung 3. So, ngayon, tignan natin kung sino yung arrive naman. So, si P1 at si P4. So, may pareha sila ng burst time. So, tignan natin kung sino yung pinakamabang arrival time. So, si P1. So, ano nga bang burst time na is 4? So, 4 plus 3, 7. At time 7, tignan natin kung sino yung dumating. Si P5, si P4, at saka si P3. So, lahat na siya dumating. Kaya tignan natin kung ano yung pinakamalit sa kanilang burst time. So, si P5. 2 plus 7, 9. At time 9, sino ba yung dumating? Si P3 at saka si P4. Tignan natin kung sino yung pinakamaliit na burst time sa kanila. So, si P4. So, add natin, 9 plus 4, 13. So, ang huling dumating naman ay si P3 na. Ang P3, may burst time siya ng 7. 13 plus 7, 30. So, ito yung pagkuha ng Gantt chart dun sa SDF ng preemptive. At ngayon naman, aralin natin ang huling scheduling na meron tayo, which is the priority non-preemptive. So kanina, ang basihan ng first come first serve ay ang arrival time at ang shortest job first ay ang burst time. Sa priority, meron tayong special arrangement ng mga processes, which is the priority. So kada isang process, may specific priority na nakalaan sa kanila. So sa priority, sa ibang processes, minsan ang 1 ang lowest. But for this example, 1 is our highest priority. So paano natin ito sisimulan? So like the other scheduling, titingnan natin ang mga process na nag-arrive. So sino bang process ang nag-arrive? P1 and P2. So unlike in SJF, dito titingnan natin ang kanilang priority. So nabanggit ko kanina na ang processes na may pinakamaliit na priority ang ipaprioritize natin, which is CP1. So we will copy the burst time. 4. At 4, we have 3 processes na nag-arrive. P2, P3, and P4. Sa kanilang tatlo,
ang may pinakamaliit na priority ay si P3. So, ipoprocess natin na sunod ay si P3. Si P3 ay may burst time na 7. So, 7 plus 4, we get 11. So, at 11, nag-arrive na ang lahat ng ating process. So, meron na lang tayong remaining na P5, P4, and P2. So, between the three processes, ang sunod na ipoprocess natin ay si P2 kasi siya ang may pinakamaliit na priority. So, anong burst time ni P2? 3. So, 11 plus 3. Next, ang may pinakamaliit na priority ay ang P4. Ang burst time ni P4 ay 4. So, 14 plus 4. And lastly, ang huli natin ipoprocess ay si P5. So, 18 plus 2. So, ito ang pagkuha ng priority non-preemptive. At ngayon, aralin naman natin ang pagkukumpleto ng process table. So, hanapin natin yung completion time, turnaround time, waiting time, at CPU utilization. So, ngayon, ang pag-compute ng CT, ang right side ng right chart. Ang P1, we have 4. Ang P2, 7. Ang P4, 11. Ang P3, 18. And ang P5, 20. Pagbuwan ng CPU util, add natin yung burst time. 4 plus 3, 7 plus 7, 14 plus 4, 18 plus 2, 20. Kung natin yung huli ng Gantt chart, which is 20. Tapos times 7, times 100. So 20 divided 20 times 100. Yung CPU utilization niya is 100%. Ang pagkuha naman ng turnaround time, yung completion time na minus sa arrival time. So, 4 minus 0, which is 4. 7 minus 0, 7. Then, 18 minus 4, 14. Then, 11 minus 3, 8. Then, 20 minus 5, 15. Then, ipagpa-plus ito. Ma-minus divide sa process number, which is yung hanggang P5. So, 48 divide 5, ang sagot ay 9.6. So, lalagyan natin ang 0 para maging 2 decimal. At ngayon, tignan naman natin ang pagkuha ng waiting time. Sa waiting time, hindi natin isubtract ang burst time sa turnaround time. So, 4 minus 4, we get 0. 7 minus 3, we get 4. 14 minus 7, we get 7. 8 minus 4, we get 4. And 15 minus 2, we get 13. And just like the turnaround time, ipag-add natin lahat ng waiting time and divide it by 5 para makuha ang 2.4, which is lalagyan din natin ng 0 para maging 2 decimal places. And ito ang pag-complete ng process table sa CPU schedule. Thank you for watching our video. Sana marami kayo natutunan! And goodbye!